Samantala, simulan na natin ang balita. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Ikinatuwa ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi anya dapat masangkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bagaman naniniwala si Congressman Defensor sa posibilidad na makakaapekto ang pahayag na ito sa impeachment, malinaw na hindi pinanghimasukan ni PBBM ang proseso batay sa kanyang naging pahayag. So while it will have an effect on the impeachment, it's good to hear that he will not be involved so that all parties will not be judged by any undue interference from any department, considering that we have a separation of powers. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ni Senator-elect Vicente Tito Soto III na pagdedebatihan sa 20th Congress ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay BP Sara Duterte. Ayon sa Senador, magkasalungat ang sinasabi ng Senate Rules at Impeachment Rules kaugnay ng impeachment trial. Ayon sa Senate Rules, tapos na ang mga business sa pag-adjourn ng Congress, habang sinasabi naman ng impeachment rules na dapat tapusin ang trial kapag nasimulan na. Dahil dito, hindi siya magugulat kung may magtutungo sa Korte Suprema upang linawin ang issue. Git niya, dapat maging patas ang mga senador sa paglilitis at kailangan pag-aralan ng mga bagong halal ang proseso pagpasok ng bagong Kongreso. Ang problema, June 30 tapos. Yeah nga. So those are the two conflicting rules. Oo, yeah. Ano? And the impeachment rules emanate from the Senate rules, which the Senate rules emanate from the Constitution. Oo. Hataw Balita ngayon. Isang miyembro ng House Prosecution Panel ang itatalaga upang basahin ang 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado sa June 2. Gayunpaman, tumanggi si Representative Lawrence Defensor na pangalanan kung sino ito. Dagdag pa ng kongresista, hindi na kailangan dumalo ang lahat ng 11 members ng panel sa araw na babasahin ang mga article of impeachment. Nauna nang nagkaroon ng pulong ang panel noong May 26 at inaasahan muling magtitipon ngayong linggo bago ang presentasyon. Git na Defensor, kailangan nang ituloy ang paglilitis upang matapos na ang hidwaang dulot na impeachment sa bansa. We want the trial to proceed because it's taking too long and it's becoming very divisive for the entire country while this impeachment is pending. For those who support the impeachment, it's taking too long. For those who support the Vice President, it's also taking too long. We should have closure with respect to this impeachment trial. Hataw Balita ngayon. Maaaring tumutol ang dalawang ICC judges na tanggalin sila sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos hilingin ng kampo ni Duterte na i-disqualify sina Judge Rain Alpini Ganso at Maria del Socorro Flores Liera dahil umano sa dating opinyon ng mga ito sa jurisdiksyon ng ICC. Iginit ng mga hukom na sila'y patas at walang kinikilingan. Tinututulan din ng ICC prosecutor ang apela ng kampo ng dating Pangulo dahil sa kakulangan ng sapat na batayan. Git ng prosecution na bigo ang kampo ni Duterte na patunayan na may kinikilingan ng mga hukom at nananatili ang kanilang pagiging patas ayon sa Rome Statute. Hataw Balita ngayon. Pinagtibay ng Kamalacan Bank ang desisyon ng First Division na ibasura ang disqualification case laban kina Erwin, Ben, Jocelyn, Wanda at Ralph Tulfo. Giit ng Kamelec, walang sapat na batayan ang petisyon at hindi sumunod sa procedural rules dahil sa hindi paglalagay ng Certificate of Candidacy o COC ng mga inirereklamo. Kinwestiyon ng petitioner ang pagiging natural-born Filipino
ng mga Tulfo at ang umano'y political dynasty. Ngunit ayon sa COMELEC, hindi maaring ipatupad ang pagbabawal sa political dynasty dahil wala pang enabling law mula sa Kongreso para dito. Hataw Balita ngayon. Naghain ng petisyon sa Korte sa Timor-Leste ang kampo ni former Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez kasunod ng pag-aresto sa dating mambabatas ng mga otoridad doon Martes ng gabi. Ayon sa abogado nito na si Attorney Ferdinand Topacio, naghain ng kasama niyang abogado sa Timor-Leste kahapon ng petition for habeas corpus sa korte doon. Layo ng petisyon na atasan ng umaresto na ilitaw ang dating mambabatas at ipaliwanag bakit ito dinakip. Ayon sa anak ni Tevez na si Axel Tevez, walang naipakitang dokumento o warrant of arrest at persahang dinala ang kanyang ama mula sa tinutuluyan nito. Kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Tevez at doon po ay kailangang makumbinse ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Tevez kung bakit siya inaresto. What is the basis for his detention? At kung siya ay ide-deport, what will be the basis for his deportation? Take him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. Sinabi naman ng asawa ni dating Gobernador Roel Degamo na si Mayor Janice Degamo, naghihintay sila kung ano ang magiging kautusan ng Department of Justice. Umaasa siya na ito ang simula ng hinihingi nilang hustisya. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Timor-Leste na agad nilang i-deport sa dating Congressman Arnie Tevez dahil itinuturing siyang banta sa pambansang seguridad. Ayon sa kanilang pamahalaan, kansilado na ang pasaporte ni Tevez, wala itong valid na visa at hindi otorisadong manatili sa bansa. Gate nila, nakasisira rin sa relasyon ng Timor-Leste at Pilipinas ang matagal ng pananatili ng dating kongresista doon. Samantala, kinumpirma ng abogado ni Tevez na pinagbigyan ng korte sa Timor-Leste ang kanilang petisyon para sa habeas corpus at inatasan ng mga otoridad na dalhin si Tevez sa korte sa loob ng 42 oras. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng mga hamon gaya ng masamang panahon, malalakas na alon at presensya ng Chinese Coast Guard, matagumpay na naisagawa ng atin ito koalisyon ang ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea kahapon. Kasama ang mga artist mula sa Pilipinas at kalapit na bansa, nagsagawa sila ng concert at Sea for Peace malapit sa Pag-asa Island bilang simbolo ng pagkakaisa at paninindigan para sa kapayapaan. Nakapagbigay rin sila ng gasolina at diesel sa 11 bangka ng mga mangingisda sa lugar upang suportahan ang kanilang kabuhayan. Ayon sa atin ito, ang misyong ito ay hindi lamang tagumpay ng koalisyon, kundi ng lahat ng Pilipinong ipinaglalaban ng karapatan sa West Philippine Sea. Mission accomplished tayo sa ating third civilian mission. Ito ay moment of triumph. Tagumpay ito hindi lang ng mga members ng atin ito coalition, pero ng lahat ng Pilipino na nangangarap ng kapayapaan at hustisya, lalo na pagdating sa issue ng West Philippine Sea. This is again a historic mission because it's the first ever concert at Sea for Peace na ginanap natin dito sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Pinasalamatan ng Department of Transportation o DOTR ang San Miguel Corporation Tollway at Metro Pacific Tollways Corporation dahil nakahanda ito magpatupad ng toll holiday. Oras na simulan ang EDSA rebuild sa June 13.
Magsisilbing alternatibong ruta ang bahagi ng Skyway Stage 3 na ino-operate ng SMC at NLEX Connector na ino-operate naman ng MPTC oras na magsimula ang EDSA rebuild. Ayon sa pahayag ng ahensya, handa ang mga toll operators na isantabi ang kanilang arawang kikitain para lang matulungan ang pamahalaan at ang ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Target ng Department of Agriculture o DA na palawigin sa mga minimum wage earners ang programang 20 pesos per kilo na bigas sa buwan ng Hunyo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, natukoy na ng Department of Labor and Employment ang mga benepisyaryo nito mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aabot ng nasa 120,000 ng mga minimum wage earners ang inaasahang makikinabang sa pagpapalawig ng programa. 10 kilo ng bigas ang maaaring ma-avail ng mga minimum wage earners kada buwan. Pinag-aaralan pa rin ng ahensya kung ilalagay sa mga kadiwa stalls ang bigas na mabibili ng minimum wage earner o mismong dadalhin na sa kani-kanilang kumpanya. Kasi nga alam na natin kung sino-sino yon sa mga kumpanya. So, mas madali na. Pwedeng yung kumpanya na kumuha sa FTI o sa NFA, dadalhin doon sa opisina nila para i-distribute, diba? So, actually, mas madali itong scheme na to para sa amin. The way we see it. Hataw Balita ngayon. Inirekomenda ng Department of Agriculture na panatilihin ang 15% na taripa sa imported na bigas upang mapanatili ang presyo nito sa pamilihan at maiwasan ang pagtaas ng inflation. Hinati ang 25% ng bigas na kinukonsumo sa Pilipinas ay imported, kaya mahalaga ang mababang taripa para hindi tumaas ang presyo ng bigas sa lokal na pamilihan. Isinaalang-alang ng DA ang presyo ng pandaigdigang merkado, palitan ng pera at gasto sa logistics bago magtakda ng taripa. Tiniyak din ng ahensya na magpapatuloy pa rin ang mga programa ng gobyerno tulad ng 20 peso per kilo rice subsidy kahit na may pagbabago sa taripa. Hataw Balita ngayon. Nadagdagan pa ang pulis na ipinaalis sa pwesto matapos na mahuli na nagpapabaya sa kanilang trabaho. Mula sa siyam, nadagdagan pa ito ng isa matapos ang isinagawang investigasyon ng National Capital Region Police. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, ang 10 pulis ay pinaalis na niya sa pwesto, subalit naghihintay pa sila ng approval mula sa Commission on Elections. Bukod sa 10 pulis, mayroon din anyang mga patrolman at korporal na papanagutin matapos na mahuling gumagamit ang telepono habang nagpapatrolya. 18 naman ng mga pulis ang absuelto matapos na maidepensa kung bakit umalis sila sa kani-kanilang pwestong binabantayan. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng clearing operation ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Commonwealth Avenue sa Quezon City laban sa mga vendor na nakahambalang sa kalsada. Ayon kay MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go, umabot hanggang ikatlo at ika-4 na lane ang nahaharangan ng mga nagtitinda at nasasako pa ang motorcycle lane. Sumunod naman ang mga vendor na umurong sa gutter kaya't walang nakumpiskang paninda sa ngayon. Ngunit babala ng MMDA, kukumpiskahin na nila ang mga paninda ng mga ito sa oras na muli silang pumwesto sa gitna ng kalsada. Bukod dito, sinita rin ang mga motorista na iligal na nagsasakay at nagbababa ng pasahero sa hindi tamang lugar na lalong nagpapabigat sa trapiko. One of the causes of traffic congestion here is yung mga nag-illegal loading and unloading, yung mga vendors po natin na umaabot na po up to the 3rd or minsan 4th lane po ng kahabaan ng Commonwealth Avenue. Hataw Balita ngayon. Nire-regulate na ng Pasig City ang mga street vendor sa kanilang lungsod kung saan ini-issuehan na ang mga ito ng sticker at body number. Layunin nito na tiyaking ligtas at lehitimo ang kanilang mga pagtitinda. Ayon kay Dr. Nora Dancel, Officer in Charge ng Environmental Sanitation Section ng lungsod, ito isang hakbang patungo sa inclusive governance o pamahalaang isinasaalang-alang ang kapakanan ng lahat, lalo na ang maliliit.
Itong mga food vendors naman na ito ay halimbawa may sticker na sila, ibig sabihin na monitor na ho namin sila. Yung kalidad ng paninda, yung kalusugan po ng nagtitinda. Ibig kong sabihin ay ito ay namomonitor na nai-include na ho ito sa iniikutan po ng aming mga inspector. Hindi lang dun sa mga food establishments po natin. So sila kasama na rin po sa ini-inspect para ho sa safety po ng mga mamimili. Siyempre ngayon kahit papaano, yung parang confident ka na magtinda na mayroon kang ganyan na sticker, mayroon po. Nahuli po kami dito kahit hindi naman po kami doon banda. Malaking bagay po sa amin kasi hindi na gaano kami naabala. Halimbawa kung malayo pang i-impoundan, lalong maabala sa hanapbuhay namin. Nagbigay sila ng number para yung para healthy. Kasi kami yung in-x-ray ba, tapos yung laboratory, sa dumi at saka sa drug test. Okay naman, wala namang Para daw, kasi yung pagkain nga yung paninda. Para daw yung baka may sakit ka, makahawa ka sa iba. Ganun. Para safe ba. Hataw Balita ngayon. Dumagsa ang libo-libong Palestinians sa isang aid distribution site sa Gaza upang kumuha ng ayuda na inihanda ng isang kontrobersyal na grupong suportado ng US at Israel, isang araw bago ang aktwal na operasyon nito. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita ngayon. Ipinasilip ng kapwa Israeli at Palestinian media ang mga video na nagpapakita ng pagdagsa ng libu-libong lalaki, babae at bata sa compound ng Gaza Humanitarian Foundation o GHF na matatagpuan sa katimukang bahagi ng Rafah. Inilarawan ng mga nakasaksi ang tagpo bilang isang magulong pangyayari na nagtulak sa mga sundalong Israeli na magpaputok ng warning shots upang maibalik ang kaayusan sa pamamahagi ng ayuda. Dahil dito, ipinahayag ng United Nations ang kanilang pagkadismaya sa mga lumabas na video mula sa Rafah. Binigyang diin nila na mayroon na silang detalyadong plano upang maihatid ang sapat na tulong sa 2.1 milyong katao na labis na nangangailangan. Sa kabilang banda, tahasang nagbabala ang grupong Hamas sa mga Palestino na huwag makipagtulungan sa sistema ng GHF. Gayunman, iginait ng Israel na kinakailangan ng isang alternatibong paraan sa kasalukuyang sistema ng pamamahagi upang maiwasan umano ang pagnanakaw ng ayuda ng grupong Hamas, isang bagay na mariing itinanggi ng Hamas. Kaugnay nito, tinatayang halos 500,000 tao ang nanganganib na maharap sa matinding pagkagutom sa mga susunod na buwan batay sa pagsusuri ng Integrated Food Security Phase Classification na suportado ng United Nations. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng tugon ang Kremlin sa pahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na si President Vladimir Putin ay naglalaro ng apoy sa pagtangging makipag-usap para sa tigil putukan sa Kiev. Sinabi nito noong Miyerkules na ang pambansang interes ang pinakamahalaga para sa leader ng Russia. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Dati nang nangako si US President Donald Trump ng mabilis na tatapusin ang digmaan sa Ukraine, ngunit binago niya ang kanyang pananaw matapos batikusin si Vladimir Putin sa isang post sa Truth Social ngayong linggo. Ang komento ay dumating kasabay ng isa sa pinakamalalakas na opensiba ng Russia gamit ang drone at missile. Ayon sa mga opisyal, naharang ng Russia ang higit sa 100 Ukrainian drone, kabilang ang ilan na tumarget sa Moscow. Tugon ng Kremlin sa pamamagitan ni Dmitry Peskov na pinahahalagahan nila ang pagsisikap ni Trump na makamit ang kapayapaan. Ngunit binigyang diin na maraming komplikadong isyu pa ang kailangang lutasin bago magkaroon ng kasunduan. Ayon kay Peskov, inuuna rin ng Russia ang pambansang interes na nananatiling mahalaga kay Pangulong Putin. Dagdag pa niya, naghahanda ang Russia para sa susunod na negosasyon sa Ukraine at bukas sa pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. Samantala, kinundina ni Kremlin Foreign Policy Aide Yuri Shakov ang pahayag ni Trump na naglalaro ng apoy at sinabing kulang ang kaalaman ng dating Pangulo sa mga opensiba ng Ukraine laban sa mga sibilyang lugar sa Russia.
Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umaapila ang Trump administration sa kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos na alisin ang pagbabawal sa mabilisang deportasyon ng mga migrante. Ayon kay Trump, hindi na dapat pigilan ang pagpapabalik sa mga migrante sa ibang bansa kahit hindi ito ang kanilang pinagmulan, kahit hindi pa nila naipapaliwanag ang kanilang takot sa pag-uusig o pananakit. Ito ang umahataw na balita ni Crespo Gaban. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng Department of Justice na mahalaga ang patakaran para sa kaagarang pagpapaalis ng mga migrante na may kasong kriminal. Ayon sa kanila, maraming bansa ang tumatangging tanggapin muli ang kanilang mga mamamayan. Ipinunto rin nila na ang ipinataw na injunction ay nakakaapekto sa pambansang seguridad at ugnayang panlabas at binanggit ang mga migranteng nakakulong sa isang base militar sa Djibouti bilang halimbawa. Nagpasa si Judge Brian Murphy na ang naturang polisiya ay lumalabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Fifth Amendment na nagsasaad na ang mga migrante ay dapat bigyan ng abiso at pagkakataong ipahayag ang kanilang takot bago sila ma-deport. Natuklasan din niya na sinuway ng administrasyon ang kaniyang kautusan nang tangkaing i-deport ang mga migrante patungong South Sudan. Binago ni Murphy ang kanyang kautusan upang hadlangan ang Department of Homeland Security na gamitin ang ibang ahensya tulad ng Department of Defense sa pagpapatupad ng mabilisang deportasyon. Ginawa niya ito matapos aminin ng administrasyon na naglipad sila ng 4 na Venezuelan mula Guantanamo Bay patungong El Salvador sa kabila ng umiiral na injunction. Crespo Gaban, humahataw sa balita ngayon. Umabot na sa mahigit 3 toneladang isda ang nasayang dahil sa nangyaring fish kill sa 2 bayan sa Camarines Sur. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol, kakulangan sa dissolved oxygen ang sanhi nito. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Libu-libong patay na isda ang namataan sa baybayin ng 2 bayan sa Camarines Sur. Nangyari ang fish kill sa bayan ng Calabanga at Tinambak. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol, umabot na sa 3.5 tonelada ng mga isda ang nasayang dahil sa pagkamatay ng mga ito. Sa resultang inilabas ng BIFAR, mayroong alarming na kondisyon ng tubig sa lugar. Sa water sampling result, lumabas na ang tubig sa 2 bayan ay may mataas na ammonia at may mababang dissolved oxygen level sa dagat. Umabot lamang sa 0.18 ppm hanggang 2.07 ppm ang dissolved oxygen sa tubig na dapat sana ay 5 parts per million. Samantala, nagkakaroon ngayon ng masusing pag-aaral at pakikipag-ugnayan ng BIFAR sa lokal na pamahalaan sa bayan ng Calabanga at Tinambak upang magabayan ang mga mangingisda sa lugar. Mahigpit naman ang paalala ng ahensya na huwag munang kumain ng mga patay na isda na makikita sa mga dalampasigan o maging sa dagat dahil maaari itong makasama sa kalusugan ng tao. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Matatapos na ngayong buwan ng Mayo ang nasa mahigit 130 milyong pisong halaga ng flood control project ng Department of Public Works and Highways para sa isang isla at coastal area sa Sorsogon City. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Matatandang nakaranas na rumaragas ang pagbaha ang Sorsogon City sa mga nakarang sama ng panahon. Buso nito, humiling ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon sa Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng bitan o flood mitigation structure sa area ng waterway na prone sa overflow sa tuwing may panahon ng pagbagyo o period ng mahabang pag-ulan. Mahalaga ang flood control project sa mga residente upang maproteksyonan ang mga naninirahan sa coastal barangay sa posibleng pagguho ng lupa. Maging sa malakas na hampas ng alon sa dalampasigan ng Pinakulan Island sa Sorsogon City. Agad naman tinugunan at naglaan ang ahensya ng nasa 134.13 milyong pisong halaga para sa paglalagay ng flood control sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA 2024.
Binubuo na nasa 470 linear meter seawall at 226.9 linear meter river control system na kung saan ang dalawang section projects sa implementasyon ng Department of Public Works and Highways, DPWH Sorsogon 1st District. Ngayong buwan ng Mayo makukumpleto na ang konstruksyon ng flood control structure. Matatagpuan ang flood control sa Bitan o River katabi ng Sorsogon City Coastal Road at ang seawall naman sa dalampasigan ng Pinakulan Island. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Walang patin ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Mindanao. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development, nasa 30,000 food packs na ang naipamahagi. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita ngayon. Kabi-kabilang relief operations ang patuloy na isinasagawa ng pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Tinatayang nasa 30,000 family food packs ang sabay-sabay na pinamahagi bilang agarang tugon sa mga residente. Pangunahin sa mga natulungan ang bayan ng Dato Odin Sinsuat, Sharif Agwak at Sultan Sabarongis sa Maguindanao del Sur. Sa Ampatuan, mahigit 5,000 food pack naman ang pinamahagi bilang paunang tulong sa mga residente. Ang bayan ng Ampatuan ang isa sa mga lubang na apektuhan ng pagbaha, maging ang mga katutubo nating kababayan sa mga sitio. Humupa na ang baha sa Dato Odin Sinsuat, subalit lubog pa rin sa baha ang ilang mga lugar sa Mother Kabuntalan sa Maguindanao del Norte. Patuloy din ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 sa mga nasabing lugar. Sa pinakahuling tala ng DSWD, nasa 4 na milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang naipadala para sa mga apektado ng ITCZ sa Mindanao. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para masiguro ang mabilis at maayos na distribusyon ng ayuda sa mga nangangailangan. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Matapos makapagtala ng unang kaso ng Mpox ang Zamboanga Sibugay, agad na nagsagawa ng iba't ibang hakbang ang Health Office ng probinsya upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Kabilang narito ang pag-activate ng Interagency Task Force. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Tinututukan ng Provincial Health Office ng Zamboanga Sibugay ang maigting na pagbabantay laban sa Mpox sa buong probinsya. Kasunod ang naitalang unang kaso ng Mpox sa probinsya, ia-activate ang Interagency Task Force upang masiguro ang mabilisang tugon mula sa barangay hanggang sa mga ospital. There's no treatment for this Mpox yet. In the vaccine, wala pa din sa Pinas. So ours na is just to help minimize the spread because this virus is a self-limiting virus. Bilang bahagi ng paghahanda, bubuksang muli ang mga isolation facilities sa mga barangay upang maiwasan ang siksikan sa mga ospital kung magkakaroon muli ng kaso ng Mpox. Inihahanda na rin ang mga isolation wards sa mga ospital sakaling magkaroon ng pagtaas ng kaso. Mag-open na mo din sa among mga barangay community isolation facilities. So, ina-strengthen po naman na karon. Yeah, even in the hospitals actually, nakaprepare na niya mga isolation wards. We have, as of now, enough beds for kung panangitan kanihanglan man. So, ready na po din. But ang first naman will be home quarantine. Kung dili kaya, then to the barangay isolation. And if need be, then we go to the hospital. But we are not waiting for that. Kung hindi madaghan, hindi ma-spread, by God's will nga din, ma-contain na din sa barangay. Activated na rin ang surveillance system mula sa mga barangay. Katuwang ang mga nakatalagang disease surveillance officers upang tumutok sa paghahanap at maagang pag-detect ng mga sintomas ng Mpox. Our health facilities, tanan, we have 16 rural health units and we have the 3 hospitals of the government open og mga fast lanes. Fastest if there are cases with rashes, suspected cases,
even mga cases nga o kanang mga chicken pox or any presenting with similar rashes, we let allow them to pass through the fast lane for them to be inspected, to be diagnosed promptly, and if necessary, isolate sila. Ayon sa Provincial Health Office ng Zamboanga Sibugay, sa ngayon ay walang dapat ikabahala ang publiko at hindi dapat ikumpara sa COVID-19 pandemic na nagresulta sa lockdown. Sa halip, early detection at early check-up ang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Sa ngayon ay gumaling na ang unang kaso ng Mpox sa probinsya at wala ring nakitang anumang sintomas mula sa mga pamilya nito matapos ang isinagawang isolation at contact tracing. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 2 kaso ng Mpox ang nakumpirma sa Iloilo. Isa sa Iloilo Province at isa naman sa Iloilo City. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, sa 3 specimen na ipinadala nila sa Research Institute for Tropical Medicine, isa ang positibo sa Mpox. Naka-isolate na ang 9 na close contact nito. Ang pasyente wala sang travel history, currently on home isolation, kag padayon ang pag-ayo. Ang mga close contact sini naka-isolate man, kag based sa aton monitoring, wala sa gihapon nakitaan sa mga sintomas sang Mpox. Wala din travel history ang isang kaso ng Mpox sa Iloilo City ayon sa City Health Office. Ang naturang pasyente ay nasa stable condition na rin. 4 pa ang suspected cases sa lungsod ang under monitoring. Naka-isolate na ang 5 individual habang nagsasagawa na ng contact tracing ang LGU. Inaabisuhan ng publiko na maging kalmado at maging maingat. Hataw Balita ngayon. Pinag-iingat ng PBOX ang mga residente sa paligid ng Bulkang Kanlaon dahil sa inaasahang mas madalas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa PBOX, ang palagiang pag-alboroto ng bulkan ay senyales ng isang major eruption. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Asahan na umano na magiging madalas ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ito ay tinatawag na volcanic eruptions. Ang volcanic eruptions ay bunsod ng mabagal na pag-akyat ng magma na nasa ilalim ng bulkan. Sa bawat pagsabog, may naiipong volcanic gas sa loob ng bulkan kaya nagkakaroon ng panakanakang explosion. Ito ang mga nangyayari kapag ang bulkan ay papalapit na sa kanyang major eruptions. Namataan din ng PHIVOLCS ang mga bagong latag na pyroclastic density current sa loob ng 1 kilometer danger zone. Ito naman ang sanhi ng lahar flow sa La Castellana noong Sabado. 2022 nagsimula ang pamamaga ng Bulkang Kanlaon at nang pumutok ito noong June 3, patuloy na tumataas ang ibinubuga nitong sulfur dioxide. Ayon pa sa PHIVOLCS, dahan-dahan ng pamamaga ng Mount Kanlaon kaya hindi pa malaman kung kailan ito sasabog ng matindi. Kaya nakiusap ang PHIVOLCS sa mga apektadong residente na manatili muna sa mga evacuation centers habang hindi paligtas bumalik sa kanilang lugar. Kung matagal nga po itong unrest, ay medyo matagal po ang magiging mamalagi ng ating mga affected na kababayan sa mga evacuation centers. And ito na po yung magiging new normal muna nila for a long time. Bilang bahagi ng pag-iingat, suspindido muna ang window hours mula 6 a.m. hanggang 4 p.m. sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Mount Kanlaon. Bawal munang bisitahin ng mga residente ang kanilang bahay, pananima talagang hayop na nasa loob ng danger zone sa mga nabanggit na oras. Naghahanda naman ang lokal na pamahalaan sakaling pumutok ang bulkan. Relatively safe ang kita sa sa kay naka-evacuate naman ng sa extended danger zone na 6 kilometers. Pero kung mag-escalate kita sa alert level 4, amo naman na pag-evacuate sa mga ibang mga affected nga families. So nagay na plancha nato ng isa ka sa detalyadong evacuation plan.
Magsasagawa ng simulation exercise ang OCD sa mga LGU bilang paghahanda sa massive Mount Canlaon eruption. Nasa 2,000 pamilya pa ang naninirahan sa mga evacuation center. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Ma'am Antonia Mariton Bornas, ang hepe ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology upang pag-usapan ang ginagawang pagbabantay sa aktibidad ng Mount Canlaon at sa posibleng major eruption ito. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Bornas. Magandang umaga po, Ma'am Ana and Sir Sherwin. Maraming salamat for finding time with us. Ma'am, at this point po, ano po ba ang pangunahing indikasyon o sinyales na sinusubaybayan ninyo upang matukoy kung ang Mount Canlaon ay papunta na po sa isang major eruption po? Okay, bali sa ngayon po, meron po tayong 3 parameters na tinitingnan sa Canlaon Volcano. Unang-una po ay itong tinatawag po natin mga volcanic earthquakes dahil ang volcanic earthquakes po na nalilikha sa vulkan ay indikasyon po kung ano na po ang nangyayari o ano na po ang kinikilos ng magma sa ilalim po ng vulkan. No? So sa kasalukuyan po, mataas po ang bilang ng mga volcano-tectonic earthquakes. Ito po yung mga lindol na likha po ng pagbitak ng bato sa ilalim ng vulkan as the magma at ang kanyang volcanic gas ay gumagawa o daanan paakyat po ng vulkan. No? Ang pangalawa po ay ang volcanic gas. No? Ito pong sulfur dioxide na siya pong sinusukat natin sa araw-araw at binabantayan po natin through satellite monitors ay isa pong indikasyon ng pagbabaw ng magma dahil kapag bumababaw po ang magma, nakakawala na po ang sulfur dioxide dahil sa decreasing pressure doon sa magma habang ito ay bumababaw. Kaya ito po ang minamanmanan ng mga volcanologists para po makita kung nasaang general levels na po ng vulkan ang magma. No? At ang pagdami po ng sulfur dioxide na ibinubuga ng Canlaon, simula pa po noong June 3, 2024, nung una po itong nagkaroon ng mildly explosive eruption sa unrest nito ngayon, ay patuloy po, wala po itong patid mula pa po noong June 3. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong uri ng ugali ang bulkan. Bagamat mula po nung sumampa po yung taon, ay pababa o in decline po ang sulfur dioxide, nandyan pa rin po ang araw-araw na mataas na buga ng volcanic gas na ito na nangangahulugan na mayroon pong nakaabang na magma sa pawang mabababaw na parte sa ilalim po ng bulkan. No? At pangatlo po ang pamamaga ng bulkan. Hindi po natin ito nakikita sa ating mata with our naked eyes, pero nadidetect po ito ng ating mga sensitive na ground deformation monitor sa paligid po ng bulkan. Ang ground deformation po ay ito po ay manifestation ng pagtulak ng magma mula po sa ilalim ng bulkan. At mula pa po noong 2022 ay meron po tayong nare-record na dahan-dahan pong pamamaga ng bulkan. Nasa ngayon po ay nag-accelerate ng kaunti ang rate mula po noong November 2024. So ito po yung 3 parameters na tinitingnan po natin. Okay, thank you for that. Ma'am, at this point, si Amigo Sherwin, mayroon pong mga dagdag na katanungan. Maraming salamat po, Amigo. Go ahead, please. Thank you. Ma'am, good morning po. Tanong ko lang kung aware na po ba yung pong ating mga local government unit dun po sa palibot ng bulkan tungkol po sa kung ano po yung dapat po nilang ihanda mula po sa PBOX, ma'am? Okay. Ang mga local government units po ay patuloy po nating kaugnayan dito sa Negros Island. Meron po tayong observatory dito at sige-sige po ang ating mga efforts sa pagpapalaganap po ng kaalaman patungkol po sa volcanic hazards na maaring ihatid ng isang volcanic eruption. Ang paghahanda po sa ganitong uri ng event ay ginagawa po before
the unrest, no? At meron na pong mga comprehensive contingency plan ang bawat LGU patungkol po sa ganito, no? Bagamat sa ngayon po ay patuloy pong nire-review at nag-a-adjust ang LGU batay po sa mga ongoing na conditions, no? So meron na po yung silang contingency plan. Ito po ay ginagawa nila para po sa lahat ng uri ng mga hazards, hindi lang po volcanic eruption, no? So meron na pong plano ang LGU even before the eruption, no? Opo, ma'am. Pagka po ganitong major eruption, gaano po kalawak po ito? Ilang kilometro po ang layo mula po dun sa bulkan para po maihanda po yung ating mga residente? Okay. Kung matutuloy po o mauuwi na po sa isang major magmatic eruption ang Canlaon Volcano, na siya pong pinapatunguhan ng ating mga monitoring parameters, ay meron po tayong mga senaryo, no, na maaari pong mangyari. Hindi po kasi natin masabi ngayon, wala po tayong historical record ng instrumented o monitored na major eruption ng Canlaon. Kaya po, ating pong ibabatay ito doon po sa ating kaalaman sa geology ng bulkan at sa ugali po ng mga kaparehong bulkan nito sa ibang parte ng mundo, no? So unang-una po sa lahat ay ang maari pong, kung hindi po magbabago, ang mabagal na development ng yung mabagal na intensification ng mga monitoring parameters na siya pong rate ngayon, o yung pace ng bulkan ngayon, ay malamang po ay mauwi sa isang lava eruption, no? Ibig sabihin, baka po ang Canlaon ay magbuga ng lava flow na mayroong kasamang lava fountaining, panakanakang lava fountaining, o kaya ay meron pong paminsan-minsang mildly explosive eruption, katulad po nung nangyayari ngayon, ano? Ito pong ganitong uring eruption ay napakatagal dahil napakalaki po ng mga lava flows sa flanks po ng bulkan, at ito po ay less destructive doon sa susunod na scenario, which is yung worst case na highly explosive eruption na paminsanang pong nangyari sa geological past ng bulkan, no? Ito pong second scenario doon po sa unang scenario, kung lava eruption po ang mangyayari, hindi po tayo mag-i-increase ng alert level, no? Tayo po ay nasa alert level 3 lamang at mag-suggest lang po tayo ng mga additional areas for evacuation doon po sa sektor kung saan papunta ang mga products ng lava eruption, no? Ngayon, sa pangalawang scenario po, yung highly explosive worst case scenario eruption, ito po yung malakas na pagsabog na maaari pong maghatid ng highly hazardous o mapanganib na mga pyroclastic density currents. Ito po yung nakikita po nating umaagos na magkahalong mainit na gas, abo at bato na mabilis, no, na bumababa po ng bulkan. Katulad po nung nakita natin noong December 9 na pagputok ng bulkan. So, pag malakas po talaga ang pagsabog, ito pong PDC, pyroclastic density currents, ay malilikha po sa buong paligid ng bulkan, at ito po ay bababa at maaaring tumulak ng kasing layo ng 10 hanggang 14 na kilometro mula po sa bunganga ng bulkan. Kaya po, pag nakakita po tayo ng senyales na maaari pong magkaroon ng highly explosive eruption, ito po yung biglang pagsipa o napaka-pronounced na pagbabago po sa monitoring parameters sa lahat po ng ating stations ng monitoring network po ng Canlaon. Ito pong pronounced na pagsipa ng parameters ay, pag nakita po natin ito, ay magtataas po tayo ng alert level 4 at kailangan pong i-evacuate ng LGUs ang nasa loob po ng ating pyroclastic density current hazard zone. Okay. So, ang pangatlo pong scenario ay maaari pong tumigil ang unrest at tayo po ay magbababa ng alert level. Ngunit ito po ay
nangangahulugan na na-postpone lamang po, no? Hindi po nawala ang threat ng volcanic eruption. Alright, ma'am. Maraming salamat po. At narito po muli si Annie para sa kanyang karagdagang katanungan. Maraming salamat, amigo Sherwin. Ma'am, para dun sa ating mga kababayan na nag-aalala, lalong-lalo na yung mga nakatira sa Metro Manila at na minamonitor nila po ang update diyan sa Mount Canlaon, ano po yung mga reminders or mga announcement na gusto nyong ipagbigay alam? Please go ahead po. Okay, so sa ating pong mga kababayan, dito po sa paligid ng Canlaon Volcano, mangyari lamang po iwasan natin ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone, yung 6-kilometer radius zone, dahil po meron, lalong-lalo na po doon sa 4-kilometer permanent danger zone, dahil anumang oras po, maaari po tayong magkaroon ng mga mildly explosive eruptions mula sa bulkan na maaari pong maghatid sa atin ng volcanic hazard na mapanganib, katulad ng PDCs o yung pyroclastic density currents, ballistic projectiles na maaari po tayong bagsakan ng mga umiitsang mga bato, at landslide, avalanche, rockfall, at marami pa pong iba. No? Sa kasalukuyan po, ay ang ating pong bulkan ay sustained o dire-diretso po ang pag-progress ng alert ng Andres. Kaya po, kailangan po nating alalahanin na anumang oras ay maaari po itong magbago at maaari po tayo ay magtaas ng alerto sa bulkan. Kaya kailangan po ay nakahanda na ang ating mga sarili, ang mga loob sa maaari pong maging paglikas na kailangan nating gawain kapag tumaas na po ang alerto ng bulkan. No? Alam po natin na napakahirap po ng evacuated po tayo. Tayo po ay nakalikas at matagal na po naninirahan sa evacuation center. Pero ito po talaga yung kailangan po nating tiisin. Minsan lamang po puputok ng ganito ang ating bulkan. Nagkataon lamang po na ito po ay mangyayari sa ating pong lifetime. Ito pong paminsan-minsan na ito. At kailangan po nating pangalagaan ng ating sarili sa maaari pong maging panganib na medyo matagal po ang ating bubunuin na paglikas at matagal po ang developing unrest dito sa Canlaon Volcano. Mangyari din lamang po na makinig po tayo sa mga alituntunin at mga abiso ng ating mga local government units. Sila po ay nangangalaga po sa ating buhay, sa kanila pong mga patakaran na pinapatupad sa ating mga pamayanan. At wag po tayong maniwala sa fake news kung tayo po ay nakakarinig po ng fake news o nakakakita po sa social media ng mga balita na bawang nakaka-alarma po sa atin, ay mangyari lamang po makipagsangguni sa ating tanggapan sa pamamagitan po ng ating mga contact number sa ating website o sa pamamagitan po ng ating mga social media pages. Tayo po ay nasa Facebook at nasa X or Twitter. Maraming salamat, Ma'am Maria Antonia Mariton Bornas, ang Chief po ng Philippine Volcanic Monitoring and Eruption Prediction Division. Maraming salamat, magandang umaga po and keep safe. Good morning po. Ingat po tayo. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-29 sa buwan ng Mayo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.